Since kiniklaim ng mga Filipinos na Christian nation ang Pilipinas, please allow me na gamitin yung mga teachings sa church para intindihin yung mga nangyayari ngayon sa mga Duterte. Matanong ko lang, siguro sa mga Christians natin na mga kababayan, naniniwala kayo na walang kasalanan si Jesus. Pero, napansin niyo ba, kahit na alam natin na perfect si Jesus Christ, pero hindi niya pinigilan yung pwedeng mangyari sa kanya. Kasi, syempre, that's for all of us, para bayaran yung mga kasalanan natin, di ba? Ang gusto kong i-emphasize dito ay yung katotohanan na walang ginagawang masama si Jesus. Kaya, hinahayaan lang niya yung mga tao, lalong-lalo na yung ayaw sa kanya, na magsalita ng masama or litisin siya kasi alam niya kung ano yung totoo at kung ano ang plano ni God para sa kanya. Now let's talk about Tatay Digong at Inday Sara. Sa tingin niyo ba, hindi nila gagawin lahat para umalis sa bansa at magtago? For example, si Senator Bato nasaan ngayon? Let's say wala siyang kasalanan pero 'di ba, nagtatago siya kasi baka nga siya ang isunod sa ICC. Pero sa panahon ni Tatay Digong, nagtago ba siya? 'Di ba sabi nga si Inday Sara dadalhin din sa ICC? Nagtago ba si Inday Sara? With this impeachment trial, pinigilan ba niya yung mga politiko na gustong gamitin yung pangalan niya para bumango sila sa publiko? 'Di ba hindi? If you are that powerful, if you are that evil, gagawin mo ang lahat para protektahan mo ang pangalan mo just like what Martin Romualdez did. 'Di ba? Bigla siyang nagsalita kasi gusto niya ma-save ang sarili niya. But never mo yan nakita sa mga Duterte. They only say, go ahead. Go ahead. Yan yung punto natin dito. Kasi kung totoo kang walang kasalanan, walang ginagawang masama, you are not afraid of anything. Sana sa mga kapatid nating Kristiyano na napatuloy pa rin nalilinlang ng media, isipin nyo lang tong puntong to. Naalala niyo yung nakasulat sa scripture nung nakita ni Jesus Christ na ginawang tindahan, palengke, syempre, ginagawa na lahat na hindi maganda dun sa simbahan. 'Di ba nagalit si Jesus Christ? Kung si Jesus nga ayaw ng mga ganitong mga hindi magandang gawain. Kasi alam niya, mapapahamak lahat ng mga tao nung time na nun kapag patuloy nilang ginagawa yon. So ano ba yung emphasis dito? Kung si Jesus nga nagalit sa hindi magandang gawain, paano pa kaya tayo bilang mga magulang, mga Pilipino, o si Tatay Digong at si Inday Sara na alam kung anong nangyayari sa bansa natin, tulad na lang ng drugs. Sinasabi nila at inaakusahan nila si Tatay Digong at si Inday Sara na may involvement sa drugs. You think isang taong nakikipaglaban sa drugs, siya rin yung taong gumagawa nun? Hindi yan posible. Bakit ko sinasabi to? Kasi you don't do thing that you hate. Bilang isang tao at parehas tayong lahat, ginagawa lang natin yung bagay kapag na-enjoy natin, kapag meron tayong advantage na nakukuha, meron tayong benefit. Pero kung wala, imposibleng gagawin mo yan. Same thing with the drug war. Bakit pa magkakaroon ng drug war si Tatay Digong kung siya naman mismo pala yung gumagawa? 'Di ba? It's like cutting his own legs. Kung iisipin nyo, wala talagang common sense itong mga accusations na to. So kaya nga, after the live of the defense team ni Inday Sara, gusto kong i-express yung opinion ko at sana umabot itong video ko sa mga kababayan natin at pag-isipan nyo lang, kahit konti. Kasi baka mamaya nakikipaglaban kayo sa maling laban. At yung tunay na taong dapat managot, baka hindi na natin maabutan at pumunta na sa ibang bansa. Nabanggit na ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Bigyan nyo naman ng chance yung mga iba pang mga witness kung sino ba talaga ang totoong magnanakaw. Kasi kung halimbawa sabihin ninyo na totoo yung sinasabi ng mga dilawan or pinklawan, ang unfair nyo kung hindi nyo tatanggapin na totoo yung sinasabi tungkol sa maleta.
If you are really for the country, be fair. And tanungin mo yung nasa puso't isipan mo kung sino ba talaga ang tama. Alam nyo, lahat ng to may hangganan din. Sa lahat ng mga nagdarasal para sa mga Duterte, justice will soon be served.